Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay naririto sa ating po Dawn Watch or Daily Mana. So, samahan niyo po muna ako sa isang awiting papuri para sa Panginoon. Awitin po natin. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pusong iyong likha. Pusong likha na mayroong katuwiran at kabanalan, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyo sapagkat minarapat mo ang buhay namin ay maging karapat-dapat po sa iyo sa araw na ito. Salamat po sa buhay, sa kalakasan, Panginoon, na patuloy po namin ipaglilingkod sa iyo. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Thank you, Lord. Samahan mo po, Lord, kami sa umagang ito sa pag-aaral po ng iyong salita. Marapatin mo, Panginoon, ang aming buhay. Ay patuloy po, Panginoon, maging kagamit-gamit, Panginoon, sa iyo ngayong araw na ito. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po kami sa ngalan po ng Panginoong Yesus. Amen. So ngayon po ay pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon na matatagpuan po natin sa ating Biblia sa aklat po ng Philippians or Efeso chapter 4 verse 6 to 9. Babasahin ko po muna po sa English na Bible. Ang sabi po dito ay, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Babasahin po natin sa Tagalog. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Panginoon o sa ating Diyos. Ngayon pong oras na ito ay maririnig po natin ang mensahe ng Panginoon ngayong oras na ito patungkol po sa pananalig at pangamba. Ang dalawang ito ay kontras. Lagi po itong hindi po ito nagpapaunahan, hindi ito nagpapahulihan. Sa larangan po ng buhay Kristiyano ay meron po tayong tinatawag na naisin. Ang tayo po ay makawala sa atin pong pangamba sa salita ng Diyos, sapagkat ito po yung humahadlang upang tayo ay maging makatotohanan sa harapan ng Panginoon. Ngayong araw na ito ay ginugunita po ang araw ng kalayaan. Ang araw na ito ay paggunita sa kalayaan ng ating pong bansa sa maraming mga nangubkob or
bumihag sa atin. So pinagdiriwang po natin yan ngayon, ang araw po ng kapayapaan o araw ng kalayaan. Ngayong oras na ito, gusto ko po sabihin sa inyo na ang Panginoon po ay meron po siyang malaking layunin sa bawat isa sa atin kung bakit po nais ng Diyos na tayo po ay maging malaya sa ating pong pananampalataya mula sa pangamba. Kukwento ko po muna sa inyo ang isang istorya sa Bible o sa isang istorya or kwento na nagpapakita po, kwento lang naman po ito, nagpapakita po ito ng malaking aral sa ating buhay. Minsan po kasi pagka katotohanan, simple lang naman pero pilit ni pinahihirap ng tao ang paraan ng pagkalaya o paraan ng paglaya sa ating pong mga pangamba. Meron pong isang lalaki na malaki ang kanyang problema. Kanyang problema po ay hindi po siya makatulog. Tuwing siya po ay hihiga sa kanyang kama, ay may nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang higaan. Parang meron kung anong creature or nilalang sa ilalim ng kanyang higaan. So sa tuwing titignan niya naman, ito ay wala. Pero yun ay nagdala sa kanya sa isang malaking pag-aalala sapagkat hindi po maganda ang kanyang nagiging tulog at siya po ay nagkakaroon ng marami pong sa isipan. Kumbaga para sigurong nagkakaroon siya ng karanasan na parang nagkakaroon siya ng hintatakutan. So yung pangamba hindi mawala, baka maapektuhan ang kanyang kalusugan. Hanggang siya po ay nag-decide pumunta po siya sa isang doktor, yung doktor po yung nag-a-advise, yung mga psychiatrist doktor. So pumunta po siya ron at na-meet niya po yung doktor at siya po yung nakipag-usap. Sabi ng doktor, ano ba ang yung problema? Ano ba ang aking itutulong sa'yo? Sabi niya, Dok, ako po ay may malaking suliranin sa aking pong kalusugan o sa aking pong kaisipan. Hindi po ako makatulog sa tuwing ako po hihiga sa aking kama. Nararamdaman ko pong merong parang kung anong bagay o nilalang doon sa ilalim ng aking kama. Pero kung titignan ko naman po at sisilipin ay wala naman po kung ano. Kaya ang sabi ng lalaki ay yun pong aking nababagabag po ako sa bagay na yun sapagkat hindi po talaga ako makatulog. Sabi ng doktor, madali lang yan. So dahil psychiatrist doctor siya, so ang kailangan dito po ay puro advice. So counseling. So sabi ng doktor, madali lang yan. So ganitong gagawin natin, mag-i-schedule tayo sa loob ng 12 buwan o 1 taon. Ay magpapabalik-balik ka dito kada buwan at sa ating pagtatagpo at pag-uusap ay babayaran mo ko ng 10,000 kada bisita mo sa aking opisina, sa aking klinika. So, sabi ng doktor, sabi ng lalaki ay, sige po, Dok, ako po ay babalik sa inyo. So, nung mag-set sila ng schedule, malis ng lalaki, pero ang lalaki mas lalong nangamba. Kasi, yung pag-uusap nila kada buwan ay aabuti ng 12 buwan ay papatak na 120,000 ang kanyang gagastusin. Kaya niya naman bayaran pero hindi siya ganong kayaman para magbayad ng ganong kada buwan ay 10,000. Ngayon, habang siya naglalakad, siya po ay naghanap ng ibang solusyon. At habang sa kanyang paglalakad, nakita niya po yung kaibigan niya na nagtatrabaho sa isang bar. At siyempre, bar. Ang trabaho po nito ay isang bartender. Alam niyo naman yung trabaho ng bartender. So kwentuhan, naikwento niya po yung kanyang problema. Pare, ako ay hindi nakakatulog, may problema ako, galing ako sa doktor, pero napakamahal ng hinisingil niya sa akin. Kada buwan ng aming pagtatagpo ay 10,000 sa loob ng 12 buwan. So sabi niya, ano ba pare, problema mo? Ako pare hindi makatulog, kapag ako humiga sa kama, ay ramdam ko na kung anong merong nilalang sa alam na aking higaan. Yan sabi nung birong payo nung kanyang kumparing bartender ay sabi, bakit ka pa ba nangangamba sa ganyang bagay?
di tanggalin mo yung paa ng iyong higaan. So wala ka nang iisiping merong kung anong nilalang sa ilalim kasi wala nang ilalim, sabi niya. Sabi, ano? So biro-biro pero ang ginawa ng lalaki mo ng bahay at sineryoso po yung bagay na yon. Tinanggal niya po yung paa. Tinanggal niya po yung paa na yon at nakatulog po siya ng mahusay at napakainam ng kanyang tulog. At binalikan niya yung kanyang kaibigan na sabi niya, napakabuti ng payo mo sa akin. Anong ginawa mo? Sabi mo, tanggalin ko yung paa ng aking kama. Tinanggal ko at ako'y nakatulog. Wala na ako naramdaman. So, tumawa dahil magkumpare, nagbiruan. Ikaw talaga, gano'n. So, madalit salita, wala siyang pera nung time na yon kundi halagang 500 piso. Binigay niya doon sa kanya kumpare dahil bartender lang ito. Kanyang inabutan kahit 500 piso. Pagkalipas po ng 6 na buwan, itong doktor at itong lalaking ito ay nagkita minsan sa isa pong pet shop at nagkamustahan. Sabi ng doktor, kamusta ka na? Hindi ka na bumalik sa akin nung tayo ay nag-schedule. Sabi niya, alam niyo po doktor, alam niyo po dok, sa totohanan lang po ay talagang sinadya ko pong hindi na bumalik kasi para po sa akin ay napakahalaga po nung pera. Hindi ko po yung ganong kalaking gastos kada buwan ay magbabayad po ako ng 10,000. Sabi niya ganon. Pero huwag po kayo mag-alala. Sabi niya ganon. Sa loob po ng 6 na buwan na hindi natin pagkikita, nakatagpo po ako na isang kaibigan na isa pong bartender at nagpayo sa akin na ganon ang aking gawin. Tinanggal ko lang yung paa ng aking kama at ako'y nakatulog na. Sabi niya, katunayan po sa loob po ng 6 na buwan nang hindi natin pagkikita, nakaipon pa rin po ako at nakabili po ako ng isang bagong sasakyan. Sabi ng doktor, napakabuti ng iyong desisyon. Pero curious lang ako, ano bang pinayo sa iyo no, kaibigan mong bartender at sa pang bartender ang nilapitan mo para payuhan ka? Yun nga po, katulad ng sinabi ko, biro-biro niya pero ginawa ko po, tinanggal ko po yung 4 na paa ng aking kama para wala nang ilalim kasi doon ko nararamdaman kung ano yung bagay na nararamdaman ko. Ginawa ko po yun at akin po siyang sinunod at takpo'y nakatulog. So, binayaran ko po siya ng 500 piso at natapos po ang aming usapan. Kung titignan nyo naman po parang anong merong aral, anong aral meron. Simple lang po. Kaya ko po kinuwento yan sapagkat may mga bagay na napakadali lamang, pilit nating pinahihirap, pilit nating ikinukulong ang ating sarili doon sa sitwasyon para tayo'y mangamba ng mangamba. Alam niyo po ba ang pangamba ay isa pong uri ng takot sa ating puso at kapag ka ikaw ay natatakot, nagdududa ka sa Diyos. So ang pagdududa natin sa Panginoon ay minsan ay napupunta tayo doon sa pagkakataon na pagdududa natin sa Panginoon sa lahat ng bagay, hindi natin makita na kung totoo ba ang Diyos, totoo ba ang gagawin ng Panginoon, totoo ba talagang may Diyos, dumarating na ganun yung isip natin. Pero sa ating pong mga mananampalataya nang kilalanin natin ng Panginoon, binigyan tayo ng Diyos ng isang bagay na ating pong panghahawakan. At ito po yung mga talata na ating binasa kanina na huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Ibig sabihin, lahat ng bagay, everything, lahat ng bagay na nasa atin, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, ang Panginoon naman pala ay nag-iimbita or nag-aanyaya. China-challenge niya tayo na yung ating kabagabagan, yung ating mga kahilingan or mga pangamba, sabi ng Panginoon ay huwag mong paghariin sa iyong puso yan sapagkat ibubulid ka niyan sa isang tiyak na kapahamakan. So, kundi sabi ng Panginoon ay ibigay natin at ibigay natin sa pamagitan ng panalangin ang ating mga pangamba. So, sa Philippians chapter 4 verse 7 ay ganito po ang sabi sa Tagalog, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang ganda naman ito. Na di masayod na pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip. So, ibig sabihin, yung simpleng paraan na ginawa ng lalaki,
kesa bumayad siya ng 10,000 kada buwan, ay bagamat biro ang payo ng kanyang kumpare ay sinunod niya. Sabihin yung kasimplihan, sobrang simple pero hindi siya gumastos ng ganun kalaki. So, sa ating mananampalataya, dumarating po ito. Yung pagkakaroon natin ng pangamba at pagdududa sa pangako ng Panginoon, nararanasan natin yan sapagkat tayong lahat ay hindi tayo exempted dyan eh. Tayo po ay, kung presente ang salita ng Diyos sa buhay natin, ganun din naman po yung gawa ng kaaway. Hindi po siya makikipagunahan, hindi siya rin makikipaghulihan. Hanggat maaari nga ay pantayan niya lang kung ano yung pangako ng Diyos, yung pangamba naman ay papasok para pagdudahan naman natin kung ano yung pangako ng Diyos sa atin. Itong bagay na ito ay kaya ako sinasabi sa inyo upang tayo po ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. So, itong ating pinag-aaralan ngayon ay tungkol po sa pangamba at sa kunin ko lang po yung aking mga ito. So, ibig sabihin, yung ating pong nararanasan ngayon ay isang bagay na nagbibigay sa atin ng nagbibigay sa atin ng kabigatan ng ating puso. Una, kung bakit po tayo kakaroon ng pangamba. Nag-aalala ka kasi yung meron ka malapit ng mawala or maubos. Ito po yung tao eh. Pangalawa, natatakot ka sa wala. Yun lang naman po yung dalawang bagay na nagbibigay sa atin ng matinding pangamba. Yung meron ka pa, nangangamba ka na kasi mauubos na. Yun namang isa, nangangamba ka or natatakot ka naman sa wala. No? Yung bang meron at wala, pareho kang nangangamba. Yun ang sinasabi ng Bible. So, sabi ng Biblia, walang po pwedeng magpakawala sa atin dyan sa ganyang klase ng pag-iisip kung hindi ang salita ng Diyos katulad ng ating binasa kanina, itong Efeso 4:6-9, na nagpapatotoo na ang Panginoon ay siya lang naman pong may kakayanan para gawin ang bagay ito sa buhay natin. Tanggalin tayo sa pangamba sapagkat ang pangako ng Diyos sa atin ay napakainam. Nag-aalala ka kasi yung meron ka ay malapit ng maubos. Hindi tayo exempted dyan. So, alam na din po natin yan. Ang ating mga lukbutan, ang ating mga taguan, ang ating mga safe deposit or savings account, sa panahon ng pandemya, dumaan po tayo sa matinding subok, sa ating pangangailangan, walang hindi, kahit mayaman, mahirap, aba, tanyag, matalino, mangmang, dumaan po sa matinding pag-aalala sa pandemyang dumadaan sa ating bansa. At hanggang ngayon po ay nararanasan po natin yan at ang katotohanan po sa mga bali-balita ay dumadami pa ang mga positibo sa sakit na COVID-19. So, hindi po nagbago ang sitwasyon ng sakit. Yung pandemya, nagbago lang po ang sitwasyon natin, naging JCQ lang tayo pero nandoon pa rin. Kaya mga kapatid, ingat po kayo. So ang pangamba po sa panahong ito ay naging popular sa buhay ng maraming tao, mananampalataya at hindi mananampalataya, kahit anong lahi mo, kahit anong relihiyon mo, ay nagkaroon po tayo ng matinding pangamba. So, kapag nakikita na po natin dahil walang trabaho, nagpahinto ang gobyerno ng lahat ng operasyon ng bawat kumpanya, pinatigil at lahat po kayong mga nagtatrabaho ay tumigil. Gobyerno, private man po ito, tumigil po lahat sa pagtatrabaho. Ngayon ang tanong, dahil pinatigil tayo sa ating mga trabaho, natural, yung iba, merong sweldo habang walang trabaho. Pero halos lahat, almost 80%, no work, no pay. At syempre, nakita natin yan sa maraming
balita, sa telebisyon, sa social media na napakaraming tao ang merong hinaing. Lalo na po ang mga taong umuupa ng kanila pong tirahan. Naranasan nila yung iba't ibang klase ng problema at matinding pangamba. May mga sakit, liban pa sa kumakalat na sakit, meron pa silang sakit, walang nagtatrabaho, walang pambili ng pangsustentong gamot, walang pagkain, walang pambayad ng bahay, walang pambayad ng kuryente. Sinong tao ang hindi mangangamba? So ang pangamba ay isang matinding takot ang idinudulot nito sa ating buhay. At ang gusto ng Panginoon, makakawala tayo rito. Yung pananampalataya na binigay sa atin ng Panginoon, doon po tayo binibigyan ng Diyos ng katugunan upang tayo'y mapalaya sa ating pong mga pangamba. So, ito po yung katotohanan. Kapag nakikita nating wala na, kukunti na ang laman ng ating wallet o ng laman ng ating palabigasan, hindi po mawala sa ating isip yung pangamba na pagkaubos nito sa nakukukuha. Saan tayo kukuha? Wala nang supply galing sa trabaho dahil tumigil ang trabaho. Meron man pong tinatawag na SAP ang gobyerno o ayuda, pero hindi sapat sapagkat kung titignan natin kung 6,000 at 8,000 ang iyong natanggap o matatanggap, ay hindi sasapat pang halos isang linggo lang pangangailangan yun. E paano yung susunod na mga linggo, mga buwan na darating? Lalo na sa panahong ito, no? Nagdeklara na ang gobyerno na mag-GCQ para makapagtrabaho ng tao. Bakit? Ultimo ang ating bansa lubog sa utang, bagsak ang ekonomiya natin. So, kung saan-saan kinukuha ng gobyerno ang pantustos para sa ating mamamayan. At walang magawang gobyerno kundi magbukas ng mga establishment para makapasok na ang mga empleyado. Yung iba ay tuloy na yan talagang hindi na nakapasok. Ni-lay off na sila, nagsara kumpanya dahil sa pagkalugi. Ngayon, itong lahat ng ito ay hindi naman exempted ang lahat ng tao. Mananampalataya at mananampalataya, even kahit na leader or pastor, ay talagang nakakaranas ng pangamba. Mga kapatid, ang pagkakaroon natin ng pangamba ay dahil lamang sa nakikita nating kakulangan at kawalan sa ating mga pangangailangan. Pero kung titignan po natin, yung pagkakaroon po natin ng pangamba ay, kung titignan mo ay napakasimple lang. Hindi mo naman pwedeng i-ignore lang. Pero yung kapayapaan na galing sa Panginoon, hindi po yan nabibigay ng sanlibutan eh. Yung pagkakaroon mo ng kapayapaan doon sa pangamba na idinudulot ng kawalan, kakulangan, ay kapayapaan lang ng Diyos ang po pwedeng mag-alis niyan. Na kahit kulang, pakiramdam mo parang sapat-sapat at minsan sobra-sobra pa. No po? Yung tingin mo ay wala na, ubos na. Pero pakiramdam mo kahit wala na, nagtutuloy-tuloy pa rin ang sustento ng Diyos sa'yo. Siguro po, testimony niyo po yan at napakaraming nagtetestify niyan at hindi tayo binigo ng Panginoon sa lahat ng ito. Kami nga po sa pamilya, mula nang magkaroon ng pandemic or magkaroon ng lockdown, binabala ng gobyerno na walang pasok, lahat. Alam niyo po ba, nangamba po ako, yun ang katotohanan kasi hindi ako ang nagtatrabaho. Ang nagtatrabaho po sa akin sa amin ay si Pastora bilang isang public school teacher. So siya po yung nagtatrabaho sa amin. Dumating kami doon sa point na parang tingin lang pero totoo lang talaga kahit may pangamba, parang hindi na naig yung pangamba. Kasi maniwala kayo sa hindi kung kailan po talaga nagkaroon ng lockdown, nagkaroon ng ECQ, nagkaroon ng GCQ, doon namin nakita yung napakaraming pagtugon ng Diyos sa lahat ng aming pong pangangailangan. Maniwala po kayo mga kapatid. Naalala ko po nung kami ay mayroong refrigerator na ang laki ay halos lamang parang personal refrigerator lamang. At
Hindi naman namin nalalamnan kahit maliit. Eh, kahit na hindi namin nalalamnan yung maliit namin refrigerator, nag-isip pa rin pa kami palitan ng malaki. Eh di lalo na. So madalit salita po, pinamigay po namin yung maliit na refrigerator at pagkatapos ay nangutang ho kami. Utang, wala ho kami pangkas sa mga ganyan eh. Kami po ay nag-loan ng refrigerator na malaki. 7 cubics po yung aming nakuwang refrigerator. So, katulad pa rin ng dati. Sa maliit, hindi nalalagyan, mas lalo po yung malaki, hindi nalalagyan. Marami pong laman yon, tubig at itlog. Kasi kami po ay talagang well supply po talaga kami ng itlog galing po sa ating kapatid. So, yun lang po halos ang laman nun. Bibili kami ng ulam, yung lulutuin lang para bukas. Pero yung susunod na araw, bibilin uli namin sa kinabukasan. So, ibig sabihin, hindi ho talaga kami nakapag-i-stock dahil wala po kaming kakayanan para mag-stock ng maraming bagay sa refrigerator. Pero maniwala po kayo sa hindi. Nung tumigil ang church, walang offering, walang nag-iika po, madalang. Alam niyo po, sobra ang buhos ng pagpapala ng mga ginamit ng Panginoon sa amin, yung mga miyembro. Isipin ninyo kung anong katayuan natin, katayuan naming wala, parehas nila kasi tumigil ang trabaho. Walang pagkukunan. Pero maniwala kayo sa hindi. Siguro sa salita ng Diyos na na-uplift ang kanilang puso sa mga pangangaral, natuto sila, at salamat sa Diyos, hindi lang basta natuto, kundi sila'y lumago spiritual, nakita po nila yung pangangailangan. Una, pangangailangan nila. Pangalawa, pangangailangan ng kanilang pastor, ng kanilang leader. At totoo lang, maniwala po kayo sa hindi namin naranasan ang magpuno ng ref. Pero maniwala kayo sa hindi, kahit ngayon pumunta po kayo sa amin ngayon. Wala kayong pagsisiksikan. Kung mamimili ngayon, wala na kailangan bawasan mo ngayon, iluto mo ngayon para makapamili ka mamaya, para mailagay mo. Madalit salita, talagang pinag-apaw ng Diyos. Kung kailan merong ganitong uri ng trahedya, pandemic sa ating panahon, ang Diyos ay hindi nagkulang. Alam natin yun, maraming testimonya sa Bible, mga lingkod ng Diyos. Especially si Elijah, nung dumating ang tagutom, may mag-ina na isang lutuan na lang ng tinapay at isang lutuan na lang ng harina at saka ng langis. Pagkatapos nun at nakain nila, nagutom, mamamatay na sila. Ibig sabihin, wala nang supply. Pero, tignan nyo naman po, sinabi ng Panginoon, sinabi ng Biblia, dahil pinakain niya at inuna niya ang lingkod ng Diyos. Mga kapatid, sa inyo pong mga tumugon sa panawagan ng Diyos sa inyo na ang inyong mga pastor at lingkod ay pagpalain. Hindi kayo pagkukulangin ng Diyos sa habang panahon ng inyong buhay. Dahil ginawa ninyo ang pangako ng Panginoon. Naiiyak po ako kasi katulad po namin din silang nangangailangan pero hindi nawala sa puso nila ang mga pangangailangan sa iglesia. So inihingi ko po na tayong lahat ay magpakalalim sa salita ng Diyos. Hindi po namin sinasabing, dahil sa amin natuto sila. Hindi po ganon. Dahil sa amin natuto sila. Hindi po, dahil po sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ang kakulangan, ibig sabihin, pag sinabing kakulangan, meron pa pero kukunti na lang. Nagdadala po yan sa matinding pangamba. Pangalawa po, yung nangangamba ka or natatakot ka sa kawalan. Ibig sabihin, natatakot ka sa wala. Narinig ko na po ito nung sabi ni Pastor Prinsipe nung araw. Sabi niya, ang tao ay biktima ng maraming pagkatakot. Pero ang pinakamatinding takot na umaalipin sa tao, alam niyo po ba kung ano? Yung matakot ka sa wala. Yung matakot ka na mayroong pandemya, nakakatakot siya. Dahil alam mong meron. Yung natatakot ka dahil mayroong mga ganitong balita, nakakatakot kasi totoong meron. Pero ang isang matinding takot, yung natatakot ka, na wala ka namang kinatatakutan. Halimbawa ko po sa inyo, ang yung anak araw-araw galing sa eskwela, regular siyang umuwi sa oras ng 7:00 ng gabi. Nasa bahay na siya, minsan ay maaga pa. Hindi lumalampas ang 7:00 ng gabi, nasa bahay na siya.
Dahil sanay ka sa ganon, so ikaw naman ay kampante, dumating ang isang araw na hindi nangyari yung inaasahan mo na dumating ang iyong anak sa oras. So dahil alas 7 ang uwi niya, alas 8 na, alas 9 na, alas 10 na, hating gabi na wala pa ang anak mo, ang isip mo ay hindi na yan mapapakali. Yun yung katotohanan. Kasi sa akin po bilang pastor, tatay po ako, yung aming panganay, nung nag-aaral pa po sa Manila, sa Lyceum, Manila, talaga po ang anak ko ayokong pag-aralin sa Manila nung siya po ay pumasok ng kolehiyo. Kaya yan po inapunta po ng Molino Perpetual at dun po kinuha ang kanyang kurso. Pero sa hindi maayos na sistema at pagtuturo ay dumating po dun sa time na nag-proceed po siya sa isang eskwelahan dyan po sa Taft, sa may Binil, sa Lasal. Nag-enroll pero hindi siya pumunta doon kasi hindi ho namin kaya yung gastos. Sobrang laki. Sabi ko, ayoko Manila. Alam nyo, saka ayoko po ng Manila. Lapit lang po ng Lasal, Taft. Mas malayo pa po yung napuntahan. Doon pa po sa sentro pa po ng Manila. Malapit sa City Hall, sa Lyceum, sa Intramuros pa. So, mas lalo na pong naging matindi yung pangamba sapagkat tuwing bumabagyo, ang anak ko tatawag sa amin, magte-text sa amin, nandun siya sa terminal, sobrang daming tao, nandun siya sa terminal, walang tao, walang sasakyan. Talaga pong hindi mawala yung kabog ng dibdib. Kaya minsan, kahit na pagkalayo mula sa Las Piñas, mumuturin ko po yan at susundin ko po yung anak ko. Ganun po yung katinding takot at pangamba. So, tayo po lahat dumarating dyan. Balik po tayo. Alas 7 uwi ng anak mo, alas 9, alas 10, alas 12, wala pa. Hindi mawala ang pangamba. So, madalit salita, hindi naman natin alam kung ano ang totoong pangyayari. Yun pala, na-traffic lang. Katulad na nangyayari sa anak ko. Pero hindi mawala ang pangamba. At dahil sa mga sasakyan, sa mga buses, nangyayari din po yung mga ganong klase ng disgrasya. Malikot ang aking isip. Kaya wala kaming magawa kundi Panginoon ang maipagkatiwala sa iyong aming anak hanggang siya po ay magtapos ng kanyang pag-aaral. Salamat sa Panginoon sapagkat nagtapos ng pag-aaral. Ang anak ko po, araw-araw na ginawa ng Diyos, ligtas siyang umuwi kahit na madaling araw na doon palang makakauwi. Mga minamahal, ang pangamba ay nagdudulot sa atin ng matinding pagkatakot. At ang pagkatakot na ito ay gusto ko pong maintindihan po natin na ang takot sa puso natin ay naglalagay po sa atin sa pagkapahamak ng ating pong buhay espiritual. Kasi ang buhay espiritual ng bawat isa sa atin ay meron po tayong tinatawag na sukatan ng pananampalataya. Na po, kung hanggang saan lang natin kinakaya, yung dating ng puwersa ng pangamba sa ating buhay. Pero sasabihin ko po sa inyo, ang pangamba, ang katumbas lamang niyan ay pagkakaroon natin ng tinatawag nating kapayapaan o tinatawag nating pagkakaroon po natin ng kapanatagan sa ating puso. Mga kapatid, huwag nating iisipin na sa gitna ng pangamba at pagkatakot, ang Diyos ay hindi kumikilos. May pangamba at walang pangamba, ang Diyos ay kumikilos. May pangangailangan at walang pangangailangan, ang Diyos ay nagsusupply. Mga kapatid, pag-isipan po natin na yung ating ginagawang pagbibigay ng ating pong mga pagbibigay ng Diyos ng pangangailangan sa atin ay hindi po yan para sabihin tayo po'y sapat na. Kapag naubos po ang ibinigay ngayon, bukas mangangailangan ka. Sino po yung iniisip mo na po pwede magbigay ng kailangan mo bukas? Mga kapatid, ang ating pinag-aaralan po ngayon ay huwag mong pagkatiwala sa araw na ito ang iyong pangamba. Kundi sabi ng Panginoon,
maging sa araw ng bukas, yung iyong kapanatagan ay nasa Panginoon. Yung kapanatagan ng iyong puso ay nasa Panginoon. Dito po ako magtatapos. Naalala ko ang mga Israelita nung sila po ay nasa disyerto ng ilang panahon. Nagpaula ng Panginoon ng pugo. Pagkatapos, sumunod na araw ay nagpaula ng Panginoon ng mana, yung tinatawag na daily mana. Sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong magtatago niyan. Huwag kayong magpapaabot niyan hanggang bukas kasi yan mabubulok. Siyempre, katulad natin, ang mga tao noon ay sigurista. Nagtago. Siyempre nga naman, baka bukas wala na or hindi sila matirahan. Nagtago. Pero katulad ng sinabi ng Panginoon, hindi yan naabutin ng bukas. Naku, nung tingnan nila, inuud na. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang dapat natin maging prinsipyo sa oras na ito, sa pagkakataong ito, ipagkatiwala natin sa Panginoon dahil yung ating nararanasan na pangamba ay maibsan po tayo dahil sa ang Diyos ay nagbibigay ng kapanatagan sa atin. Kaya pag natutunan mo yung bagay na yan, hindi ka mabubuhay ng problemado. Kasi alam mo bukas, may supply ka na naman. At salamat sa Diyos. Sa buong istorya ng aking ministeryo, nung ako'y bata pa, nakita ko po yung provision ng Panginoon. Hanggang sa oras na to, hindi ko nakitang pinagkulang ako ng Diyos. Hanggang ako'y magpamilya, hanggang sa oras na ito ng aking pagpapamilya, hindi ko nakita na pinagkulang kami ng Diyos. Oo, dumarating doon sa pangangailangan. Iba po yung pangangailangan sa sapat na binibigay ng Panginoon. Kasi magkaiba po yun. So yung kasapatan, Diyos ang naglalagay sa puso mo kahit konti na lang. At kahit naman wala na, Diyos ang naglalagay sa puso mo na meron pa. Mantakin po ninyo, saang prinsipyo hinuhugot ng mga mananampalataya ang ganyang klase ng pananaw. Wala na, naghahaleluya ka pa. Ubos na, nagpe-praise the Lord ka pa. Di ba? Kayo po mga kapatid, karanasan nyo po yan. At dyan natin minamarapat na ang Diyos ay itaas at purihin sapagkat sa gitna ng pangamba, merong kapanatagan ang Diyos sa ating mga buhay. So sa oras pong ito, gusto ko pong kayong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Kasi ang Diyos po ay nagkakaroon po siya ng marubdob na pagnanasang tayo po ay kanyang bigyan ng lakas. Yung lakas na ito ay gusto ng Panginoon na maranasan natin. Yung galak na ito gusto ng Panginoon maranasan natin. Bakit kanyo? Sapagkat yung kagalakan na sinong hindi magagalak, kapos ka pero hindi ka nangangamba. Konti na lang pero hindi ka nangangamba. Wala ka na pero hindi ka nangangamba. Mga kapatid, yun po yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. At salamat sa Diyos sapagkat bawat isa sa ating naniniwala sa Panginoon, ngayong oras na ito nararanasan natin yan. Yung pangamba ay dinadaig ng kapanatagan ng Diyos. Kaya mga kapatid, panalangin ko po na tayong lahat ay manatili sa pagtitiwala sa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Inihiling ko po, O Diyos, minsan pa po, punon mo, Panginoon, ng kalakasan, ng kapanatagan ng aming mga puso. Sa gitna, Panginoon, ng pandemyang ito na aming nararanasan, tinataas po, Lord, namin sa iyo ang aming mga kapatid na hindi nakakapagtrabaho, na yung trabaho nila sa buong linggo, sa loob ng 6 na araw ay 2 araw na lang, 3 araw na lang. Yung iba, Panginoon, ay hindi na nakabalik sa trabaho sapagkat nagsara na ang kanilang kumpanya.
Panginoon, sa oras na ito, marapatin po ninyo na yung kapayapaan, yung puso na nais mo, Panginoon, na mapuno ng kapanatagan. Ngayong oras na ito, Panginoon, punuin po, Lord, ninyo. At inihiling ko po, Diyos, ngayong araw na ito, payapain mo ang aming isip, ang aming puso, punuin mo, Lord, ng kagalakan sa gitna, Panginoon, ng kabagabagan, pag-aalala sa aming paligid. Salamat po sa kapayapaan. Salamat po sa kapanatagan. Pagpalain niyo pong lahat ang mga kapatid kong naririto sa aking harapan na nag-aaral po na yung salita. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po kaming lahat at dalangin ko po ay manatili ang iyong kapayapaan at kapanatagan sa aming mga puso. Purihin ka, pasalamatan ka sa iyong dakilang kapangyarihan at iyong pangalan. Salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat.